Isang desisyon ng gobyerno ang nagbago sa kapalaran ng buong isla, sa layuning ubusin ang makamandag na mga ahas. Kaya naman ipinadala ang mga tagapagwakas, ngunit pagkalipas ng 25 taon, hindi mga ahas ang problema, kundi ang mismong mga nilalang na dinala para sa solusyon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa isla ng Amami? Bakit halos lahat ay nabigla sa naging resulta? Isang tahimik na eksperimento ang nagdulot ng kaguluhan sa kalikasan, at ngayon, ito ay naging leksyon ng buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Noong dekada 90, isang tila ordinaryong desisyon ng gobyerno ng bansang Japan, ang magiging simula ng isang kwento, na magugulat ang mundo, pagkalipas ng 25 taon. Sa isang isla sa Okinawa, na tinatawag na Amami Oshima, ay unti-unting lumalala ang isang problema, na tila hindi kaya bigyang solusyon, ng karaniwang paraan. Dumami ng sobra ang populasyon ng hobo snakes, isang uri ng makamandag na ahas, na kilala sa pagiging agresibo, at lubhang delikado sa mga tao. Maraming residente at magsasaka, ang natatakot na lumabas ng bahay sa gabi, dahil sa panganib na masalubong, ang mga ahas na ito. Nagdulot ito ng takot, pagkalugi sa kabuhayan at pag-urong ng turismo sa isla, na dati-rati ay isa sa mga ipinagmamalaki ng nasabing rehiyon. Ang mga opisyal ay nalito kung paano mapapababa ang bilang ng mga ahas, nang hindi naaapektuhan ang natural na ecosystem ng isla. Matapos ang ilang konsultasyon sa mga wildlife experts at ecologists, isang hindi inaasahang ideya ang isinulong, at ito ay walang iba kundi ang pag-import ng isang bagong predator. Kaya ang solusyon ay magpadala ng mga mongooses o musang upang habulin at kainin ang mga ahas. Sa papel, tila perpekto ang plano dahil sa mabilis, natural, at walang kemikal na sangkot. Kaya't agad nilang sinimulan ang paglipat ng mga Indian mongoose sa isla, mula sa ibang bahagi ng bansang Japan, at iba pang bahagi ng Asya. Inasahan ng mga siyentipiko, na bababa agad ang populasyon ng hobo snakes, paglipas lamang ng ilang taon. Ang mga mongooses ay kilala sa kanilang likas na kakayahang lumaban, at kumitil ng mga makamandag na ahas, kagaya ng mga cobra. Isinagawa ang pagpapakawala ng mga hayop, sa mga lugar kung saan pinakamataas ang insidente ng kagat ng mga ahas. Sa simula, ang mga ulat ay positibo, dahil lumiit ang bilang ng kagat ng mga ahas, at tila epektibo ang mga musang sa kanilang misyon. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, ay may tahimik na krisis na unti-unting nabubuo, na sa kalaunan ay magpapabago ng kapalaran ng buong isla. Hindi inaasahan ng mga dalubhasa na ang mga mongooses ay hindi lamang lalaban sa mga ahas, kundi kakainin din ang iba pang maliliit na hayop sa nasabing isla. Unti-unting nawala ang mga endemic na ibon, na tanging sa Amami lang matatagpuan, mga ibong may mahalagang papel sa balanse na ekolohiya. Maging ang mga itlog ng endangered sea turtles ay kinain din ng mga mongooses, na naging sobrang agresibo, at dumami ng sobra sa bilang. Ang problema sa mga ahas, ay napalitan ng mas malaking suliranin, isang invasive species na sumisira sa natural na balanse ng kapaligiran. Sa halip na bumaba ang panganib sa mga tao, ay naging mas malala ang epekto nito sa mga hayop, at mga halaman sa isla. Kaya sinisi ng mga environmentalist ang gobyerno, sa kakulangan ng pag-aaral, bago ipinatupad ang plano. Lumipas ang mga taon, at habang inaakalang kontrolado ang sitwasyon, palihim na dumami ang mga mongooses sa mga kagubatan. Pagkalipas ng 2 dekada, halos hindi na makita ang ilang orihinal na hayop sa isla, at ang mga turista ay nag-umpisang magreklamo. Ang dating tahimik at berde na kalikasan ng Amami ay naging katahimikan ng kawalan, dahil walang huni ng ibon, at wala ng bahid ng dating ganda. Isang malaking pag-aaral ang isinagawa, noong ika-25 taon ng eksperimento, upang suriin kung ano na ang kalagayan ng isla. Dito lumabas ang nakakabiglang katotohanan, dahil halos 70% ng native species ng hayop ay malapit ng maubos, dahil sa mga mongooses. Ang mga ahas na siyang dahilan ng orihinal na plano, ay unti-unti ring nag-adapt at bumalik sa ilang bahagi ng isla. Kaya't ngayon, ay may ahas pa rin, pero mas marami na ang musang, at mas konti ang mga hayop, na dapat sana ay naroon. Dahil dito, ang Japan ay napilitang magsagawa ng isa na namang kampanya,
tulad ng pagbawas naman sa bilang ng mga musang. Gumastos ng milyong yen ang kanilang gobyerno para lamang manghuli ng mga musang na dati nilang sila mismo ang naglagay sa isla. Naging leksyon ito sa maraming bansa kung paano ang isang maliit na desisyon sa kalikasan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto. Sa kabila ng magandang intensyon, ang kakulangan sa masusing pagsusuri ay nagdulot ng hindi inaasahang kapinsalaan. Ang kwento ng Amami ay naging aral sa mga dalubhasa sa buong mundo na ang kalikasan ay hindi simpleng problema na pwedeng takpan ng mabilisang solusyon. Sa kasalukuyan, may mga grupo ng conservationists na nagtatrabaho upang ibalik ang dating estado ng ecosystem sa isla. Isa-isang pinapakawalan muli ang mga native species at tinutulungan sila na makabalik sa natural na tirahan. Patuloy ang pagbabantay sa populasyon ng mga musang upang maiwasan ang panibagong ecological imbalance. Ang mga lokal na residente ay naging mas maalam sa kahalagahan ng tamang pag-aalaga sa kapaligiran. Ang mga paaralan sa Amami ay nagtuturo na ngayon ng kwento tungkol sa musang at ahas bilang bahagi ng araling pangkalikasan. Ginagawa ito hindi para sisihin, kundi para turuan ang bagong henerasyon ng kahalagahan ng balanse sa ating kalikasan. Sa mga dokumentaryo at balita, madalas nang binabanggit ang kaso ng Amami bilang isa sa mga klasik na halimbawa ng ecological mismanagement. Sa kabila ng mga naging pagkakamali, ang isla ng Amami ay patuloy na lumalaban upang mabawi ang kanyang dating likas na ganda. Ang mga siyentipikong dati ay kampante sa kanilang desisyon, ngayon ay mas maingat at mapanuri sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Naging bahagi ng international discussions ang kaso ng Amami pagdating sa invasive species management at biodiversity preservation. Maging ang United Nations ay ginamit ang insidente bilang halimbawa sa kanilang mga environmental conferences. Maraming bansa ang nagtungo sa Amami upang pag-aralan ang epekto ng artificial na predator introduction, at ang pangmatagalang pinsala nito. Natutunan ng mga dalubhasa, na kahit gaano kahusay ang plano, kung ito ay hindi inayon sa kabuoang ecosystem, ay maaaring mas lumala pa ang sitwasyon. Habang patuloy ang mga hakbang, upang maibalik ang balanse, hindi rin nawawala ang mga kwento ng mga lokal, na apektado ng nasabing programa. May mga magsasakang nawalan ng ani, dahil kinain ng mga musang ang kanilang mga manok, itlog, at maging pananim. Ang mga mangingisda naman, ay nagsabing ang mga musang ay dumayo na rin sa mga baybaying dagat, at nagdulot ng kaguluhan sa nesting grounds ng mga pagong. Ilang lokal na ibon, kagaya ng Okinawa rail at Amami thrush, ay halos maubos, at binigyan na ng critical endangered status. Ang mga hayop na ito, na dapat sana ay sagisag ng likas na yaman ng isla, ay naging simbolo ng kapabayaan ng mga tao sa kalikasan. Isang dekadang programa ang inilunsad para sa mongoose eradication, gamit ang mga bitag, surveillance camera, at habitat restoration. Kahit mahirap, pero unti-unting nabawasan ang bilang ng mga musang, at ang ilang native species ay nagsimulang magpakita muli. Ginamit din ang DNA analysis upang matukoy kung aling mga hayop ang tunay na native, at kung aling lahi ang naimpluwensyahan na ng invasive species. Naging mas sophisticated ang approach ng bansang Japan sa environmental problem solving, hindi na basta desisyon, kundi may kaakibat ng masusing pag-aaral. Ang isla ay ginawang test site ng mga university research programs at ecological monitoring networks. Maging ang mga kabataan ay sumali na rin sa mga conservation project bilang mga volunteer. May mga grupo ng kabataan na sumasama sa mga forest patrol upang mag-report ng mongoose sightings. Lumakas din ang community participation dahil nakita nila na ang kapaligiran ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, patuloy pa ring bumabalik ang tanong na paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito. Isang simpleng layunin lamang sana na kontrolin ang mga ahas, ngunit lumawak ito sa isang pambansang isyu ng environmental governance. Maraming dalubhasa ngayon ang naniniwala na dapat ay gumamit na lamang ng natural conservation methods kaysa magpakilala ng bagong species. Ang paggamit ng mga teknolohiya, kagaya ng thermal imaging, para tukuyin ang pugad ng mga ahas, ay isa sa mga alternatibong ginamit ngayon. Mayroon ding eksperimento kung saan ginamit ang scent traps at pheromone lures para painan ang mga ahas
sa halip na gumamit ng mga predator. Isa sa mga napag-alaman, ay ang kahalagahan ng historical ecological data, ang pag-alam kung ano ba ang dating estado ng isla, bago pa man dumating ang mga musang. Sa pagbalik tanaw, napagtanto ng marami na hindi pala talaga kailangan ang manggos, dahil sa natural na pagbaba ng populasyon ng mga ahas, sa ilang bahagi ng isla. Ang mga natural predators ng habo snakes, kagaya ng ilang ibon at carnivorous mammals, ay sapat sana, kung nabigyan lang ng proteksyon. Dahil sa mongoose introduction, ang mga natural predators na ito ang unang naging biktima, at halos mawala sa food chain. Kaya tila binaliktad ng desisyon ng tao, ang natural na ayos ng kalikasan, at nagdulot ng krisis na dekada, bago maayos. Sa kasalukuyan, ginagamit na ang mga kwento ng Amami sa mga paaralan, bilang aral sa ecology, biology at public policy. Ginawa ring documentary film ang buong insidente, na ipinalabas sa NHK, BBC, at iba pang environmental festivals. Maraming dalubhasa mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang nagbigay ng komento, tungkol sa kahalagahan ng tamang ecological intervention. Isa sa mga sikat na ecologist ang nagsabi na nature does not take shortcuts, but humans always try to. Sa mga komunidad sa Amami, may mga matatanda na nagtuturo sa mga kabataan ng mga kwento ng kalikasan at kahalagahan ng paggalang sa mga hayop. May mga ginawang trail na may educational signage upang ipakita kung ano ang dating flora at fauna ng isla, bago dumating ang mga musang. Sa paglipas ng panahon, ang isla ay nagsimulang muling tangkilikin ng mga turista, dahil sa pagbabalik ng ilan, sa mga endemic species. Ang mga ahas na dating kinatatakutan, ay naging bahagi na rin ng guided tours, kung saan tinatalakay ang ecological rules nito. Ipinakita ng Amami, na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng maling desisyon, posible pa ring bumawi, basta't may pagkakaisa. Sa mga paaralan ng Japan, ang insidenteng ito ay tinatawag na Amami Lesson, isang case study ng ecological consequence, at policy reform. Ang karanasang ito rin ay naging dahilan, upang paigtingin ang biodiversity protection laws, sa buong Japan. Nagkaroon ng mas mahigpit na regulasyon, bago maipatupad ang anumang proyekto, na may kinalaman sa kalikasan. Itinatag ang isang Special Ecological Review Board, na binubuo ng mga scientists, indigenous leaders, at local stakeholders. Sa ganitong paraan, mas tinitiyak na ang bawat boses ay naririnig, bago magpatupad ng anumang hakbang, sa kapaligiran. Ang kwento ng mga ahas at musang sa Amami, ay hindi lang basta environmental issue, kundi ito ay naging simbolo ng tamang pamamahala, at pagkakamali ng tao. Sa mga library ng universidad, makikita ang mga journal at thesis na nakatuon sa pag-aaral ng Amami case. Ito ay patunay kung paano ang isang lokal na insidente ay naging global na aral. Sa ngayon, may mga research project na gumagamit ng satellite data upang masubaybayan ang movement ng mga musang at impact nila sa kalikasan. May mga drone na ginagamit para hanapin ang mga nesting sites ng endangered birds at bantayan ito mula sa posibleng panganib. Ang teknolohiya na dating hindi abot ng komunidad, ngayon ay aktibong ginagamit sa proteksyon ng mga hayop at halaman. Isa sa mga magandang resulta ng insidenteng ito ay ang mas mataas na ecological literacy ng mga tao sa Amami at sa buong Japan. Hindi na basta tinatanggap ang isang programa kung hindi ito dumaan sa konsultasyon at scientific validation. Nagkaroon din ng ugnayan ang Amami sa mga isla sa ibang bansa na dumaranas din ng katulad na problema. Nagsimula ang palitan ng kaalaman sa pagitan ng mga ecologists sa Southeast Asia, Oceania, at Caribbean Islands. Lahat sila ay may iisang layunin, at ito ay protektahan ang kanilang kalikasan mula sa mga hindi likas na banta. Kaya't kahit naging kontrobersyal ang simula ng lahat, unti-unti itong naging daan sa mas malawak na kooperasyon sa kalikasan. Bumalik ang maraming mamamahayag sa isla upang makita kung ano na ang lagay ng Amami pagkalipas ng 25 taon ng eksperimento. Ang dating tanong na saan nagkamali ay napalitan ng tanong na paano natin ito maaayos at maiiwasan sa hinaharap. Ang pagtingin sa mga ahas bilang halimaw ay napalitan ng pag-unawa na ito ay bahagi ng mas malawak na ugnayan ng buhay sa isang lugar. Ang mga musang, bagamat naging sanhi ng gulo, ay tinitingnan na ngayon hindi bilang kaaway, kundi leksyon ng hindi pag-aaral ng sapat. Sa ganitong pagbabago ng pananaw, mas naging responsable ang mga tao sa kanilang ugnayan sa kapaligiran. Sa mga ospital ng Amami, bumaba na rin ang bilang ng insidente ng mga kagat ng ahas sa nakaraang mga taon,
patunay na hindi naman kailangang kunin ang buhay ng lahat, upang mapanatili ang kaligtasan. Ang mga doktor ay mas handa na rin ngayon, dahil sila ay may stock ng anti-venom, at may education program para sa mga residente, tungkol sa pag-iwas, sa kagat ng mga habo snake. Itinayo rin ang mga research center, upang tuluyang mapag-aralan ang ugnayan ng mga hayop sa ecosystem, at maiwasan ang mga ganitong uri ng ecological failure, sa hinaharap. Pinatunayan ng panahon, na ang mga planong hindi pinag-isipan ng mabuti, ay maaaring maging mas mapanganib, kaysa sa mismong problema. Marami sa mga lokal ang umaasa, na ang isla ng Amami ay hindi na muling magiging experiment place, ng mga ideyang hindi sigurado. Sa kabila ng mga pagdurusa, nakatayo pa rin ang mga mamamayan ng Amami, na may tapang at determinasyon, na muling buhayin ang kanilang likas na yaman. Sinubukan sila ng kasaysayan, at ang trahedya ng Mongoose Introduction, ay nagsilbing apoy sa kanilang pagbangon. Sa pagbisita ng mga turista, ang mga tour guide ay hindi na lamang nagsasalaysay ng mga tanawin, kundi nagbibigay din ng aral, mula sa nakaraan. Ang kwento ng mga taga-ubos ng ahas, ay nagsilbing paalala na ang bawat hakbang ng tao sa kalikasan, ay may kakambal na responsibilidad. Hindi lahat ng solusyon ay kailangang agresibo, dahil minsan, ang pasensya, pag-unawa at kabuuang pagsusuri, ay mas epektibong paraan. Sa pagsasaliksik ng mga istoryador, ang kwento ng Amami ay naidokumento, hindi lang sa scientific journals, kundi pati na rin sa mga aklat ng kultura, at kasaysayan. Ipinapakita ng kwentong ito, na kahit sa modernong panahon, ang kalikasan ay nananatiling masalimuot, at hindi madaling kontrolin. Ang bawat hayop ay may papel, at kapag ito ay tinanggal o pinalitan ng iba, nagkakaroon ng domino effect, sa buong ecosystem. Hindi lang ahas ang nawala, kundi pati mga insekto, halaman at pati mga bakterya na dependent, sa isang balance na kalikasan, ay naapektuhan. Sa pagtatalo ng biodiversity loss sa Amami, ay napansin din ang pagbabago sa lupa, hangin, at maging sa kalidad ng tubig. Ang pagdami ng mga musang, ay nagresulta sa pagguho ng ilang forest floors, dahil kinutkat nila ang lupa, at iniwan ang erosion. Maraming puno ang namatay, dahil sa pagkawala ng mga hayop, na nagpapalaganap ng kanilang buto, at mga pollen. Kaya't sa mas malawak na pananaw, ang epekto ng simpleng desisyon ay nakalusot sa bawat himaymay ng kapaligiran. Nakakalungkot isipin, na kung noong una pa lang ay pinakinggan ang babala ng ilang lokal na ecologist, sana ay naiwasan ang krisis. Ang pagkakamaling ito ay nagturo ng aral sa pamahalaan, na dapat pakinggan, hindi lamang ang mga dalubhasa sa siyensya, kundi pati na rin ang indigenous knowledge ng mga katutubo. Maraming matatandang residente sa isla ang nagpayo noon na huwag pakawalan ang musang, dahil may masamang pakiramdam sila sa magiging epekto. Subalit hindi sila pinakinggan, at ang kanilang karanasan ay tinuring lamang bilang folklore, sa halip na potensyal na kaalaman. Sa ngayon, ang mga indigenous na pananaw ay isinama na rin sa environmental planning, upang hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Sa mga balita, sinasabi na ang Amami ay isa ng simbolo ng ecological resilience at paninindigan. Ang masalimuot na kasaysayan nito ay ginawang inspirasyon ng iba't ibang conservation groups sa buong mundo. Maging ang mga estudyante ng elementarya ay marunong nang magpaliwanag kung bakit hindi basta pwedeng maglagay ng bagong hayop sa isang lugar. Ang scientific humility ay ang kakayahang tanggapin na minsan mali ang ating desisyon, ay isa sa pinakamahalagang natutunan mula sa insidenteng ito. Ang mga musang na dati ay tila bayani laban sa mga ahas, ay naging simbolo ng human interference gone wrong. Ngunit sila rin ay naging susi sa mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng bawat nilalang sa kalikasan. Sa mga gallery at museo ng Japan, may mga exhibit na nagpapakita ng buong kwento, mula sa mga newspaper headline noong 1990s, hanggang sa mga larawan ng mga nawalang hayop. Hindi itinago ang kahihiyan ng pagkakamali, bagkus ito ay ginamit bilang instrumento ng edukasyon at pagbabago. Pinatunayan ng bansang Japan na may dangal sa pagtanggap ng pagkukulang, at mas malaking dangal sa pagbangon mula rito. Sa ngayon, ang isla ng Amami ay unti-unting bumabalik sa kanyang dating anyo, kung saan may mga bagong panla, bagong huni ng ibon, at bagong pag-asa. Ang mga ahas ay naruroon pa rin, ngunit hindi na siya tinatratong kaaway, kundi bahagi ng isang mas malawak, at mas mahalagang ugnayan. Ang mga musang ay patuloy pa rin pinapantayan, ngunit may mas malinaw ng balanse at direksyon, ang pamamahala sa kanila. Sa huli, ang kwento ng Amami ay isang epiko ng pag-asa, kabiguan,
pagtutuwid, at muling pagbangon. Isang paalala sa atin, na ang bawat nilalang, gaano man kaliit, ay may papel sa buhay ng mundo. Isang patunay na ang mga mabilisang solusyon, ay dapat pag-isipan ng masinsinan, lalo na kung kalikasan ang nakataya. Ang kwento ay tila alamat, ng mga hayop na dinala upang ubusin ang panganib, ngunit naging panganib rin sa kalaunan. Ngunit hindi ito kathang-isip, dahil ito ay tunay na kasaysayan, nasaksihan, at naramdaman ng mga tao sa isla. Sa pagsasara ng kabanata na ito, ang tanong ay hindi na bakit nangyari ito, kundi ano ang ating natutunan. Natutunan natin na ang tunay na tagapagligtas ng kalikasan, ay hindi ang mga hayop na ating kinokontrol, kundi ang mga tao, na marunong makinig at magunawa. Ang karunungan ay hindi lamang galing sa laboratorio, kundi ito ay mula rin sa puso ng mga tao, na may malasakit sa kanilang tahanan. Sa bawat hakbang ng tao sa kagubatan, sa bundok, sa ilog, ay dapat ay may kasamang tanong, na anong epekto nito sa kabuuan. Ang mga dalubhasa ay dapat matutong magtanong, hindi lamang kung kaya ba, kundi dapat ba. Ngayon, ang Amami ay tinatawag ng isla ng mga aral, lugar kung saan ang kagat ng isang ahas ay nagturo, ng mas malalim na karunungan. Dito natutunan ng mundo, na hindi lahat ng solusyon ay dapat laging may taga-ubos, dahil minsan, ang kailangan lang ay pag-unawa. Dito na ipakita na ang tunay na kaalaman, ay hindi nasusukat sa dami ng degree, kundi sa lalim ng malasakit. Dito rin natin napatunayan na ang kalikasan, ay hindi laruan ng siyensya, kundi buhay na dapat igalang. Sa dulo ng lahat, ang isla ng Amami ay patunay na may pag-asa pa, kung tayo ay marunong makinig, magbago, at magmahal sa ating kalikasan. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga ahas, sa mga musang, o sa isang malayong isla sa Japan, kundi ito ay kwento ng tao ng ating mga desisyon, at ng epekto nito sa mundo, na ating kinabibilangan. Kung may isang bagay tayong natutunan, ito ay ang katotohanang ang kalikasan, ay hindi simpleng suliraning pwedeng solusyonan ng mabilisang aksyon, kundi ito ay isang masalimuot na ugnayan, na nangangailangan ng kababaang loob, kaalaman at malasakit. Kaya bago tayo muling gumawa ng hakbang, tanungin natin ang ating sarili, kung ito ba ay para sa ikabubuti ng lahat, o para lamang sa pansamantalang kaginhawaan. Ikaw, ano ang masasabi mo, sa napakagandang kwentong ito? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.